fear and raise my fears. Relief, how precious did that grace appear the hour I first believed. Singing hallelujah, there's no chain on me. Thank you, Jesus, you have set me free. You welcomed me in, called me by name, was dead in my sin. Now I'm dancing on that way. Hallelujah, it really is amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life, I'm born again. My heart is free, my soul is saved. It really is amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life, I'm born again. My heart is free, my soul is saved. It really is amazing grace. It really is. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. Sing hallelujah. Hallelujah. There's no chain on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcomed me in, called me by name, was dead in my sin. Now I'm dancing on that way. Hallelujah. It really is amazing grace. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. Isang maganda at pagpalang araw po sa ating pong lahat at sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na naka-tune in po online na makikisa po tayo sa pagpupuri, sa pakikinig po ng salita po ng ating pong Panginoon at pasasalamat po natin sa ating pong Diyos. At welcome po sa Jesus Christ, to God be the glory. Praise the Lord. Praise God. Bago po ang lahat, kumustahin po muna natin ang bawat isa. Kamusta ka, brother? Kamusta ka, sister? Ayan po. Siyempre po, samahan po natin ang ngiti. Ayan. Ayan po. Bumati po tayo. At welcome po sa mga bisita din po natin sa araw pong ito. And okay, sige, diba tayo po bumasa in the book of Psalms chapter 46 verses 1 to 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Praise God. Sabi nga po, salita po ng ating pong Panginoon na ang Diyos po natin, ang lakas po natin at ang kanlungan po natin, mga kapatid. At sabi nga po, lagi pong handa ang ating pong Panginoon para saklolohan niya po tayo, mga kapatid. Patuloy po tayong bibigyan ng kapag-asahan ng ating pong Lord. Gayon din po, at patuloy na patatatagin po ng ating pong Panginoon ang ating pong pananampalataya, mga kapatid. Sabi nga, di ba, yung mga lesson po natin, dadagdagan ng ating pong Panginoon yung pananampalataya po natin para maalis po sa atin yung takot. Di po ba? Para yung takot po na yan, yung mga kinatatakutan po natin ay mawala po, mga kapatid. Dadagdagan po ng ating pong Panginoon yung ating pong pananampalataya. To overcome our fear, mga kapatid, at para din po pagpalain po tayo ng ating pong Diyos at tugunin po ng ating pong Panginoon ang lahat po ng ating pong mga pangangailangan, mga kapatid. Praise God! Dahil ang sabi nga po niya, mga kapatid, siya po ang ating pong Diyos, mga kapatid. Ang ating pong lakas at ang ating pong
kanlungan. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Iyuko po natin ang ating pong mga ulo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat, Panginoon, at sa araw na ito, muli mong tinungo, Panginoon, ang inyong pong mga anak, Panginoon, sa inyong pong dakilang gawain. Maraming salamat po, Lord, sa aming pong buhay at kalakasan, Panginoon. At muli, Panginoon, narito po kami, Panginoon, sa inyong pong dakilang harapan upang magpuri po sa iyo, pasalamatan ka, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng awit, Panginoon, sa inyo po, Lord God. Maraming salamat po, Lord, at patuloy pong pinapaalalahanan ng bawat isa po sa amin na ikaw po, Lord, ang aming pong kanlungan, Panginoon, ang aming pong kublihan, Panginoon, at wala ng iba, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, at andun nga po, Panginoon, patuloy mong pinatatatag ang aming pong pananampalataya, patuloy mong dinadagdagan, Panginoon, ang aming pong mga pananampalataya, O Diyos, upang yung mga takot po namin, yung mga anxieties po namin, Lord, yung mga kinatatakutan po namin, O Diyos, alam po namin, Lord, na ma-overcome po namin ito. Basta isipin lamang po namin, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Gayun din po, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming po mga pagkakamali, mga kahinaan po namin. At gayon din po, Lord, mga kasalanan po namin, Lord, na patuloy po namin nagagawa, Panginoon, patawarin na po kami. Gawin na po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa inyo pong dakilang harapan. Niling din po namin, Lord, na samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pong gawain sa umaga pong ito. Unang-una, puspusin mo po kami, Lord, ng inyo pong Holy Spirit. Gawin din po, Panginoon, ang dakong lugar na ito, Panginoon. Gawin mo rin po itong banal, Panginoon, at lukuban mo, Panginoon. At pasamahan mo po kami, Panginoon, ng angels mo, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord, dito po sa aming pong bahay-sambahan. Tinataasin po namin ang aming pong mahal na Pastor Bong, pagkaluan po sa kanyang corporate anointing na nagmumula po sa iyo. Gayun din po, Lord, basbasan mo ang inyong po mga salita. Alam po namin, Lord, ito po inihanda mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin upang patuloy po kami na lumakas, Panginoon. At patuloy po kami na tumatag sa aming pong pananampalataya. At patuloy kang kumilos, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Batid mo, Lord, ang lahat po na aming po mga pangangailangan, Panginoon. Pangangailangan po namin sa material, sa pinansyal. Pangangailangan po namin sa kagalingan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na nandiyan ka palagi, Panginoon, upang saklolohan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Kami, Lord, narito, Panginoon, nandito po sa inyo pong dakilang harapan, patuloy at patuloy, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng tulong mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Alam po namin, Lord, ipagkakaloob mo ang lahat ng ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Your mercy never fails us, Lord. Your promises are true. With every breath
our Heavenly Father, once again we praise you, Lord. We give you glory, we give you honor. You deserve to be praised, you deserve to be adored. Only you, Lord. We lift up your name, Lord, sa oras na ito, sa umagang ito. Yes, oh God, we love you, Lord, and we praise you, Lord, forever. Tapat ka, Diyos, tapat ka, Panginoon. Maraming salamat, Diyos. Sa aming pagpupuri, Diyos, sa umagang ito, alam namin nakabot po sa iyong trono ng biyaya. At nalugod ka, Panginoon, na please ka, Panginoon, sa aming pong pagpupuri. Yeah, Lord, sa oras pong ito, let your presence always dwell in our midst, Lord, sa oras na ito. Anahan ka, Panginoon, na dumita ka, Lord, sa oras na ito, sa aming kalagitnaan, Diyos. Sapagkat baliwala, Diyos, ang lahat ng aming gagawin kung wala, Lord, ang iyong presensya. At Lord, pagkalinisin mo po ang bawat puso namin sa oras na ito. Pagkabanilin mo ang bawat isa, Lord, make us holy, make us worthy, patuloy, Panginoon, para Diyos makakilos ka at makapangusap ka, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Ay namin umrap, Lord, na nandun po ang basura ng kasalanan sa aming puso, Panginoon. Lord, pagkalinisin mo kami at Diyos, abutin mo ang bawat anak mo sa umagang ito. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, Diyos. Anoint mo, Lord, ang iyong salita. Anoint mo, Lord, kabuuan ng gawain ito. At Lord, ikaw po, Panginoon, magpala sa iyong mga anak. Sino man po may karamdaman, Lord, pagalingin mo na, Diyos, in Jesus' name. Lahat na nabibigatan, Lord, pag-aani mo sa oras na ito. Nawawala ng pag-asa, Panginoon, bigyan mo ng ilaw, Panginoon, bigyan mo, Lord, ng kalakasan. At ikaw, Diyos, Panginoon, na maghari po totally, Panginoon, sa aming pong buhay. Salamat, Diyos, pagkabasa-basa mo pong bibig ng maglingkod at Panginoon, inaasahan namin ang tagumpay, ang presensya mo, ang revival, Diyos, sa aming mga puso sa umagang ito. All this we ask again in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Okay, let's open the Bible in the book of 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 4. Okay, St. Paul says, "For though we walk in the flesh, but we do not war according to the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down his strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Praise the Lord. Okay, purihin po ang Diyos at a pleasant good morning po sa bawat sa atin sa oras na ito. And may the peace of God be in our hearts this morning. So sa mga panahon po natin ngayon, kailangan lang po talagang maging masaya tayo, no? Sabi nga po ni Paul, "Rejoice always in the Lord." Again, I say, rejoice always in the Lord. Amen. Yes. May balita po, tataas ulit ang krudo, no? Tataas ang petrolyo. Rejoice. Amen. Yes. Mahirapan na naman si Juan de la Cruz. Rejoice. Amen. Praise the Lord. Kahit ano po ang mangyari, tandaan nyo, magalak pa rin po tayo sa ating Panginoon. Rejoice always in the Lord. Sapagkat mga kapatid, dyan na po talaga, no? Dyan na po papunta ang ating pong tinatahak, mga kapatid, no? Na siyang plano po ng Diyos at kalooban po ng Diyos, mga kapatid, na mangyari po ang mga bagay na yan. Okay, so our topic, mga kapatid, for this morning is entitled Christians at War. Okay, ang mga Kristiyano na nasa giyera. Praise God. Okay, brothers and sisters, okay, nararamdaman natin, mga kapatid, no, na talagang medyo umiigting na naman po, no, ang labanan po, ang giyera po dito po sa Middle East, no, mga kapatid. Yes, lalo na po sa Iran at ng Amerika. But would you believe, war is the most destructive catastrophes, one of the most destructive catastrophes that people feared most. Yan po ang kinakatakutan po ng maraming tao. Especially to those who experience, mga kapatid, ng mga tao po na nandoon, this war, mga kapatid, no, ng Iran, Israel and US against Iran, mga kapatid. So talagang matindi po yung takot na kanilang nararamdaman. So
ito po mga kapatid, no, ang parte po ng pag-aaralan natin ngayon na which is more related sa mga nangyayari po ngayon mga kapatid sa atin na mahalaga po. Especially to a Christian po, yes, yung mga tunay na Christian na nandun po all over the world, hindi lang po sa ating bansa, but all over the world. Yes, alam niyo po, in fact, ito pong giyera po nito, no, sa Iran talaga, nangyayari po sa ngayon, talagang hindi natin alam kung kailan po matatapos, no? Unless po, patawag po kayo, no, ni Trump at kausapin kayo na tapusin na natin o mag-ceasefire na tayo. Pero hindi po, no? Alam niyo po, kung matatapos po ito, mga kapatid, sa katunayan po, talagang hindi na po matatapos yan. Kita niyo, mga kapatid, diba? Mag-ceasefire ng konti, tapos aarya na naman, mga kapatid. Talagang titigil lang ng pansamantala, pero didiretso pa rin po yan. Bakit? Kasi tandaan niyo po, hanggat nandyan po ang bansang Israel, no? At saka po ang Iran, mga kapatid, na nandun po nakasaad po sa Bible, no? Binanggit po mismo yung mga bansa na yan sa Bible, no? In the book of Ezekiel and in the book of Prophet Daniel. Yes, ay hindi po talaga titigil ang giyera. Yes, hindi po titigil. Praise God. Ito po ay dire-diretso, no? Dire-diretso hanggang saan po? Hanggang sa dumating na po sa 7 years Great Tribulation. Yes. Pero wag tayong mag-alala mga kapatid, hindi tayo kasama ron. Bago dumating ang Great Tribulation, ira-rapture na tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Kailangan makasama tayo doon, ha? Huwag kayong paiiwan, mga kapatid, ha? Sa last trip natin, ha? Doon po sa Rapture Day. Yes. Okay, kaya diyan po, yes, tumitigil po pagkatapos noon ay tutuloy uli yung giyera na yan, mga kapatid. Ganun lang po ang mangyayari. Kasi talagang nakasaad po sa Bible, talagang madudurog po, no, itong bansang Iran, mga kapatid, no? Madudurog po talaga yan. Yes, sa plano po ng ating Diyos. Kaya patuloy po yan. Hindi naman po biglaan yung pagkadurog na yon. Siguro po gradual yon, no? Pati po ang Israel, mga kapatid, hanggang sa na doon tulungan sila ng Diyos, mga kapatid, at tumawag sila sa ating Diyos na talagang kukubkubin po, no, itong bansang Israel ng maraming bansa po, mga kapatid, hanggang sa tumawag sila sa ating Panginoon. At yun po, mga kapatid, ang mangyayari pa, no, in the near future. Kaya abang ganyan po nangyayari, brothers and sisters, no, abang tumatagal po yung giyera niyan, talagang nandoon, yung intensity po o yung bigat talaga nito ay nandoon, pabigat talaga ng pabigat, lalo na po sa mga buhay po natin, no? Buhay ng mga, lalo na po ng mga, yes, mga tao sa mundo at yung mga below average, mga kapatid, ng income earner, mga kapatid, ay talagang nandun po pabigat ng pabigat, no? Yes, kaya ngayon talagang magpa-full tank na po tayo, no? At sa Tuesday daw po ay tataas po ng 10 piso, no? 10 piso. Pero walang problema, mga kapatid, ang ating pong ekonomiya ay hindi naman dito sa bansang ito. Sa langit po ang ating pong economy. Ang Diyos ang provider natin. By faith, mga kapatid, ang Lord ang magpo-provide. Amen. Praise the Lord. Okay, kaya brothers and sisters, patuloy po yan, kaya abangan na lamang po natin ang susunod na mangyayari. Amen. Yes. Pero habang nag-aabang tayo, kailangan po, nandun mga kapatid, magpakatapat tayo sa ating Lord. Patuloy tayo, mga kapatid, na kumapit at lumapit sa ating Panginoon. Huwag po tayong lalayo sa mga panahon natin ngayon, sa presence ng Lord, sa gawain ng Lord, at sa salita po ng ating Diyos na buhay. Yan na po ang kakapitan po natin ngayon. Amen. Sinasabi nila sa world, kapit sa patalim, matindi po yun. Talaga nakakasugat yun, yung patalim na yun. Pero sa ating Lord, pag kumapit po tayo, the sword of the Spirit, mas lalo tayong mapapabuti. Mas lalo tayong maiingatan po ng ating Diyos na buhay. Amen. Okay, now, would you believe, brothers and sisters, lots of Christians now are also involved in spiritual warfare. Bakit ko po sinabi? Okay, 1 Peter 2:11 ang sabi doon, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims. So yan po tayo, no? Manlalakbay lang tayo dito sa mundo. Abstain from fleshly lust. Okay, which war? Okay, binanggit yung war against the soul. So yung ating pong flesh, mismong flesh natin, ay nakikipaglaban po against our soul and spirit. Okay, so yan po ang nandun makikita natin war na po mismo, no, sa atin po. Okay,
Ano pa? James chapter 4 verse 1. Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure? So that war in your members. So binanggit na naman po about yung gera o salitang war, brothers and sisters. Dito po talagang sinabi po ni St. James. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4. Okay, ito yung pinaka-text natin. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Tandaan niyo po yun, hindi po tayo nakikipaglaban sa tao. Wala tayong dapat kalaban na tao o anumang flesh. Verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal. May weapon po na binigay ng Lord sa atin, no? Spiritual weapon. But mighty in God. Makapangyarihan daw po yun for pulling down strongholds. Okay. So yan po, ibig sabihin na we have our spiritual weapons. So brothers and sisters, yan po, it proves that we, all Christians, are at war. Yes. Hindi lang alalan tayo sa Middle East, pero tayo rin po ay may gera sa ating pong spiritual life, brothers and sisters. Amen. Yes, tayo pong lahat ay nasa gera. Whether ikaw ay bagong Kristiyano, ikaw ay mahina, weak and strong Christians, as long as you are you are in faith, mga kapatid, and as long as you are Christian, mga kapatid, may Kristo ka, you are in the battlefield. You are in the arena. No? Yan po yung labanan, lugar ng labanan, yung battlefield and arena. And would you believe, we have no choice but to fight. As soldier of God, we have no choice but to fight. Yan na po ang buhay natin bilang Kristiyano, brothers and sisters. Amen. Kasi tayo po, mga kapatid, hindi lang tayo kinumpare bilang the sheep, mga kapatid, as nandun po, the bride, the lamb, mga kapatid, tayo rin po ay soldier of God, and our commander-in-chief is the Lord Jesus Christ. Siya po talaga ang pinaka-spiritual commander-in-chief natin. Kaya po, akala ng iba, mga kapatid, pag sinabing Kristiyano, ay nandun mga kapatid, talagang red carpet lang ang dadaanan natin. Andun talaga walang rugged road. Hindi po, brothers and sisters. Kundi nasa labanan po tayo mga kapatid, lagi-lagi. Every day, mga kapatid, nasa gera po tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nasa gera tayo. Yes, mga kapatid. Every day po yan. Di ba? Ngayong umaga nakipaggera ka na, di ba? Kung anong kakanin mo o kung may kakanin ka. O yan, labanan na yan, mga kapatid. Yes. Anina po, paggising mo, nandun mga kapatid, nakikipaglaban na tayo, mananalangin ba ako o hindi? Magsisimba ba ako o hindi? Yan po, mga kapatid, battle na po yan. Yes, battle against ng ating flesh, against the Spirit ng Lord, di ba? Lagi po nandoon, mga kapatid, nagkakaharap po yan. Kaya the question is, to whom now we are at war? Saan ba tayo, mga kapatid, lumalaban? Okay, unang-una, alam niyo po, it is the war to Satan. Yan po ang unang-unang kalaban natin, si Satan. James chapter 4, verse 7, therefore submit to God, resist the devil, fight the devil, and he will flee from you. Lalayas naman siya pag nilabanan po natin. Amen. So it's the war to Satan. 1 Peter 5:8, ano pa sabi doon? Be sober, be vigilant. Okay, mapagbantay daw tayo, gising na gising, because you're the adversary, the devil. Adversary, the devil, ang kalaban, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya sabi po ni Saint Paul, mga kapatid, maging vigilant tayo, mapagbantay tayo sapagkat ganyan ang demonyo. Parang leon niya umuungal at naghahanap ng masisila. Yes, okay, next ano pa? War against the world. Yes, dyan din po nakikipaglaban tayo, no? Alam natin, pag sinabing world, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, no? Pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Romans chapter 12, verse 2. And do not be transformed to this world. Huwag kayong umayon. So, ibig sabihin, no, lalaban tayo dyan, ha? Sasaliwa tayo dyan, brothers and sisters. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, dyan din po, pati world ay nandoon po kakaharapin po natin. Yes, kaya lang, pag sinabing world, ano ba ang kalaban natin sa world? Bukod sa binanggit ko kanina. Meron pong matindi, mga kapatid. This is about, mga kapatid, sa Colossians 2:8.
Colossians 2:8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit. O ingat tayo, baka madaya tayo. According to the tradition of men and according to the basic principles of the world. Yan, mga kapatid. We are at war against the basic principles of this world. Ano po ba yun? Yung own concept natin, own way natin, mga kapatid. Yan po ang basic principles ng world. Yan ang kalaban po natin, no? Nalihis sa kalooban po ng ating Diyos na buhay. Kaya alam niyo po, maraming Christian na nadideceive po ngayon, no? Dahil sumasabay po sa basic principles ng world. Yung lakaran po sa world, no? Doon po nakikisama, hindi po yung lakaran talaga sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Kaya hindi dapat po, kasi bilang Kristiyano po, hindi po dapat yan sapagkat, alam niyo po, brothers and sisters, may sariling principles ang ating Lord at ang Bible. At doon po dapat tayo, mga kapatid, nandun umaayon sa basic principles ng ating Lord at ng salita ng Diyos. Yes, okay. Ano pa? War against the flesh. Yes, mismo yan din po. 1 Peter 2:11. So beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. So abstain from fleshly lusts sapagkat yan daw po ay nakikipagyera laban po sa ating soul and spirit. So magkalaban po, no? Magkalaban ang soul at nandun po ang flesh po natin. Yes, kaya po we are at war against fleshly lusts. Yung pita po ng laman natin, o mismong laman po natin. Kaya nga, yan po mas nagiging mahirap, no, sa atin. Kasi mismo, no, our own flesh, sarili mo, sariling laman mo, sarili mga kapatid na nandun, katawan mo, mga kapatid, we are at war against it, mga kapatid, mismo po yung sarili natin, kalaban po natin. Kaya bantayan po nating maigi. Yes, kasi yung gusto ng flesh ay hindi po gusto, mga kapatid, ng soul natin. Magkalaban po yan. Yes, di ba? Minsan, gusto mo nang umatin, pero sasabihin ng katawan mo, tulog ka muna, magpahinga ka muna, relax muna, chill lang. Yun po. Kaya lagi po nandoon na may giyera po yung dalawa na yan. Yes, okay. In other words, brothers and sisters, makikita natin na there are three, no? There are three, mga kapatid, sabihin natin na allies, no? Allies, mga kapatid, na nandoon magkakasama, no? Which is Satan, the world, and our own flesh. Yan po ang magkakasama na nandoon lumalaban sa atin. Araw-araw po ang gera po natin yan. Amen. Kaya tulong-tulong po yan para talunin tayo. Ang demonyo, ang world, ang hatak ng world, at pati po mismo yung flesh po natin. Yes, kaya brothers and sisters, pag may war, tandaan nyo po, may nagiging losers in war. May nagiging talunan po dyan. Kasi nga, brothers and sisters, pag may gera o may war, labanan po yan. Yes, at pag may labanan, sigurado po, may nananalo at may natatalo. Yes. Okay, admitin natin talaga may natatalo, pero lumalaban, pero natatalo nga lang. Yes, at yan po ang nandoon. Nai-experience din ng marami pong Christian. Lumalaban naman. Amen. Tanong mo yung katabi mo, lumalaban ka ba? Mukhang matutulog ka na. Okay. Lumalaban naman, pero kaya alam mga kapatid, natatalo. Yes, brothers and sisters. Kaya ng natatalo saan? Natatalo po sa sakit, no? Natatalo sa financial problem, natatalo po sa ibang mga difficulties sa buhay po natin, yung pressure sa buhay po natin. Diyan, nandun po, natatalo. Kaya, brothers and sisters, nagiging defeated Christians. Yes, marami rin po ang ganyan ang nangyayari. Pero ang tanong, why they became defeated? Bakit nadidefeat ang mga Kristiyano? Supposedly, hindi po dapat. Pero kung minsan nakakasingit din po talaga. Unang-una, it's because of being dominated by fear. Yes, nandiyan po talagang nagdodomina o nandun nakokontrol tayo ng takot. Biro mo controlling ka, mga kapatid, ng takot every day. Yes, meron pong ganyan ngayon, no? Na-pressure, na-stress, brothers and sisters. Sa Bible, nagsimula niyan in the Old Testament. Si King Saul at yung mga Israelitas. Okay, in the book of 1 Samuel chapter 13, verse 5 to 7. Then the Philistines, okay, gathered together to fight with Israel. Lalaban po yung mga Pilisteo, no? Ito po yung mga kampo ni Goliath. 30,000 chariots and 6,000 horsemen. And people as the sun which is on the seashore in multitude.
And they came up and encamped in Michmash to the east of Beth-aven. And when the men of Israel saw that they were in danger, for the people were distressed. Ayan na po, no? They were greatly afraid. Then the people hid in caves, in thickets, in rocks, in holes, and in pits. Ano pa? Last verse. And some of the Hebrews crossed over the Jordan. Okay, nandun tumawid pa ng ilog, mga kapatid, o ng Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was still in Gilgal, and all the people followed him, trembling or fearing. So, biro nyo ba, brothers and sisters, these were the children of God. Mga anak po to ng Diyos, pero nandoon sinabi diyan, nagtago sa mga kuweba, sa mga bato, sa mga bundok, brothers and sisters. Yes, why? Because of fear. Dahil sa takot. Yes, hindi ba naman alam ko, mga kapatid, talaga nandoon, hindi basta takot ang nandoon, kundi may takot po, mga kapatid, dahil sa karamdaman na. Yes, kaya meron din po, mga kapatid, nandoon natatakot mamatay, the fear of death, dahil po sa karamdaman na. Kasi parang nandun yung mind nila na torture, mga kapatid, yung heart and mind po nila. As nag-iisip lagi na nandoon, malapit ang mamatay. Kaya po, brothers and sisters, pag ganyan po, ikaw ay nakokontrol ng takot. Yes, any kind of fear, pwede pong kumontrol po sa atin. At ayaw po ng Lord yan, no? Makontrol po tayo ng takot kasi po magiging miserable ang buhay po natin. At ayaw po ng Diyos maging miserable. Ang gusto ng Diyos, buhay na kasiyasiya, buhay na kasaganahan, ang pangako po ng Lord. Kaya dapat wala ang takot. At alam niyo po, pag nandiyan ang fear, ang Diyos mismo hindi po makakilos sa atin. Why? Kasi nga po, mga kapatid, tandaan niyo po, Hebrew 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Imposibleng malugod ang Diyos. Brothers and sisters, pag nandoon ang takot sa atin, no? Kasi alam niyo po, ang faith ang kailangan natin. Kasi, mga kapatid, malaman natin, faith is the enemy of fear. Kalaban po ng takot yan. Mga kapatid, sa faith natin kalaban ang takot dyan. And also, fear is the enemy of our faith. Vice versa po yan, ha? Magkalaban po yan, ha? Kaya, pag nandoon, mga kapatid, kinokontrol ka ng fear, ibig sabihin noon na wala yung faith po sa atin, ha? At pag wala ang faith sa atin, you can never please God. Paano kapag papalain ng Diyos kung hindi mo nalulugod ang Diyos dahil hindi makakilos ang Diyos sa atin at nandun po ang takot. Kaya ganun po nangyayari po, mga kapatid, lalo na po doon sa may mga karamdaman. Yes, kaya hindi po gumagaling-galing. Mas nangingibabaw yung takot. Yes, yung iba nga, hindi na talaga sa takot, hindi na kapatid talaga sa karamdaman namamatay, kundi sa takot na namamatay. Yes, kaya ayaw po ng Lord sa atin yan. Tanda po natin lagi 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ano bang binigay ng Lord? Takot ba o iba? God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Hindi nagbigay ng Diyos. Kasi espiritu po yan, no? Yung takot niya, pag nalaman ng spirit, hindi po yan. Espiritu yan, no? Kaya hindi po yan binigay sa atin ng Lord, kundi yun daw pong power po ng ating Lord. Yung pag-ibig, mga kapatid, ng ating Diyos at yung sound mind, yung maayos na kaisipan para talagang wag natin pong isipin yung anumang klase ng takot. Yan ang binigay sa atin. Kaya diyan po natatalo, unang-una. Pangalawa, it's because of worries in life. Yes, yung mga pag-aalala po sa ating buhay. Example po, financial problem, di ba? Number 1 po dyan ngayon, lalo na naggegera, umiigting pa rin po ang gera, andyan po yung mga gastusin po sa bahay ay kinakapos. Yes, di ba? Kaya hirap na hirap po ang mga nanay mag-budget. Yes, kaya papasok po ang worry. Nandun yung iba, baon talaga mga kapatid dati, hindi makabayad sa utang. Yan, mga kapatid, ang financial problem. Grabe, mga kapatid, no? Kaya, alam niyo, mga ganyang klase, mga tao ngayon, Christian, hindi mo makausap ng matino. Amen. Lalo na pang talaga, iniisip nila, umiikting ang gera sa Iran, tataas na naman ang presyo ng bilihin, tataas na naman, mga kapatid, ang lahat ng nandoon pangangailangan na. Kaya afterwards, ano mangyayari? Mag-aalala po yan sa future. Mag-aalala na po yan sa kinabukasan. Kaya ano resulta? Alam niyo kung ano resulta? Anxiety, brothers and sisters. Yes, anxiety. Yung sobrang pag-aalala, sobrang takot, brothers and sisters. So imagine niyo po, pag tayo nagapos po ng anxiety. Yes, ibig sabihin po na anxiety, yung mind po natin, tinotorture po, pinapahirapan everyday yung mind natin. Kakaisip po at dahil po sa pag-aalala.
Yes, napakabigat po para sa isang tao nandun mga kapatid. Yung bagay niya kaya ayaw po ng ating Diyos. Yes, hindi po hahaba daw po ang buhay natin sa bagay na yan. Kaya bantayan natin yan. Pangatlo, it's because of the influence of the basic principles of the world. Yes, yan po mga kapatid. Ito po pag sinabing basic principles, ang focus natin mga kapatid, yung becoming a worldly Christian. Kristiyano nga pero makasanlibutan. Kristiyano nga pero makalaman. Ayaw po. Yan po ang nandong gustong ipasok po sa church ngayon. Yung worldliness. Hindi po holiness, kundi worldliness. Hindi po pwede, brothers and sisters, no? Tinabaga nire-reverse po yung church, mga kapatid. At tandaan nyo, kailanman, hindi po mangyayari sa church natin yan, sa To God Be the Glory Church, na nandun po ang worldliness. Ayaw na Lord, hindi po uubra sa ating Diyos, brothers and sisters. Ano pa? It's because of being bondage of sin. Yan din po ang bantayan po natin. Defeated dahil gapos ng kasalanan. Gapos ng bisyo. Gapos, mga kapatid, ng iba't ibang klase po ng kasalanan. Yes, anong klaseng kasalanan? Sige, bigyan natin din. The sin of fornication. Okay, marami po dyan sa mga kabataan ngayon, di ba? Nagtatabi na po, mga kapatid. Okay, meron ng sexual activity, pero hindi pa kasal. Yan po ang fornication. Yes, kaya po marami. Alam niyo po, marami na ako nakasal, mga kapatid. Hindi, bago pala ikasal, buntis na. O yan, kasi nga kapatid, may fornication po. Sexual immorality, under sexual immorality. Ano pa? The sin of adultery. Yan po, mga kasal na. No? Pero mga kapatid, nandoon nagkakaroon pa ng illicit affair, illegal affair sa iba na may sa ibang tao po nakasal o hindi rin kasal. Amen. Illegal drugs, nandiyan din po illegal business. Yan po yung mga kasalanan na dapat natin bantayan. Amen. Aside from the sin of stealing, lying, and any other kinds of sins, yan po mga kapatid, bantayan po natin sapagkat all this mga kapatid, pag nangyari po, you became a defeated Christian. Yes, lahat po ng kasalanan niya, ayun po, ay nandoon magiging defeated po tayo, talunan po tayo, at nandoon talagang, actually nga po talagang hindi mapigilan itong mga klaseng kasalanan ito. Kaya nandoon mga kapatid, talagang hindi makawala sa kasalanan po na yan. Kaya in reality, tandaan niyo po brothers and sisters, every step na ginagawa po natin, pag nandiyan po tayo sa kanyang klase mga kasalanan, you are going forward or nearer to physical or spiritual death. Diyan po mapapahintulot ang mga Kristiyano. Yes, hindi lang po talunan, kundi talagang nandun po yung mag-heal po mga kapatid o doon ma-fall under the punishment ng ating Lord. Kasi tandaan nyo, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. May kabayaran po. Hindi pwede mga kapatid palalagpasin ng Diyos. Meron at meron pong kabayaran. Amen. Yes, sabi mo sa tabi mo, magbabayad ka rin. Yes, pag may kasalanan. Yun lang naman, pag may kasalanan nagawa. Kaya kailangan i-repent natin kagad, ipagsisi po natin kagad. Kaya supposedly, brothers and sisters, we as Christians, mga kapatid, we must not be in the bondage of sin. Yes, mga kapatid, no? Yes, kasi dapat, alam nyo ba, we should not be defeated Christians, but we must be all winners before God. Hindi po dapat tayo talunan na. Dapat lahat tayo panalo sa harapan ng Diyos. Winners po tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi alam na natin, brothers and sisters, very basic, no? Yung dinanas ng Lord, mga kapatid, na battle din. May kinaharap din pong battle ang ating Lord. Yes, 2,000 years ago saan? Sa cross at Calvary. Matinding battle din po. Yung na doon hinarap po ng ating Lord. Nagsimula po yon sa Garden of Gethsemane, di ba? And nandun po, nung nagpe-pray ang ating Lord, di ba? Sabi ng Lord, not my will, but thy will be done. So he willfully surrendered his body to suffer, his body to die. Talagang sinuko ng Diyos yung kalooban niya sa kalooban ng ating amang nasa langit. So magmula po doon sa Garden of Gethsemane na yun, mga kapatid, hanggang nandoon sa Golgotha, doon sa pinako, di ba, sa Golgotha. Alam niyo mga kapatid, that is almost 1.5 kilometers ang layo. Kaya ganun po inilabay ng ating Diyos na buhat-buhat po niya yung krus habang siya po ay pinapahirapan na.
Yes, kaya dyan po makikita natin, no? Bawat hakbang ng ating Lord, andun yung suffering, andun yung tortures, mga kapatid, na sinapit po niya. Na hindi po basta-basta. Yes, pero alam natin, ito po ay kalooban ng Diyos dahil may magandang plano ang Diyos po sa bawat isa po sa atin. Amen. Okay, kaya dyan po makikita natin doon sa battle ng ating Lord na yon. Ano kaya ang nadaman ng ating Lord? Gano'n na kapatid, yung kahina, yung talagang katawan ng ating Panginoon, pero ginawa pa rin ng ating Diyos yung bagay na yun. Kinaya niya yung battle na yun, yung gera niya sa buhay na yun, sa cross at Calvary. Kaya nga, yung body niya, yung katawan niya, ang ibinigay po niya para magkaroon tayo ng kaligtasan po sa soul po natin. Yes, so kasama tayong lahat na naligtas dahil nawala tayo po sa parusa nung tayo po ay tumanggap naman sa ating Panginoong Heso Kristo. Yes, nilayo tayo sa parusa ng Lord sa kasalanan nung tinanggap po natin ng ating Lord at inalis tayo sa parusang yon kasi nga po siya na ang umako ng lahat ng nandun po paghihirap at kamatayan sa krus. Kaya kung tatanungin natin, bakit ginawa ng Diyos po ito? Why did the Lord Jesus Christ do it for us? Okay, it's because for the great salvation of our soul and spirit. Yan po, para maligtas, magkaroon tayo ng dakilang kaligtasan para po sa ating soul and spirit. Ibig sabihin, brothers and sisters, binigay ng Diyos yung katawan niya, no? Yung physical niya, katawan niya, physical niya, mga kapatid, yung pagkakatawang tao po niya. Pero ang kapalit nito ay spiritual. Bakit spiritual? Yung ating soul and spirit ngayon ang naligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun ngayon ang nagmana ng buhay na walang hanggan. Yes. Kaya dahil dyan, brothers and sisters, ito po sabi ni St. Paul. 1 Corinthians 15 verse 57, but thanks be to God who give us the victory. Give us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po dahil sa battle ng ating Diyos, brothers and sisters, lahat tayo dapat victorious. Lahat tayo tagumpay. Lahat tayo panalo. Lahat tayo hindi po defeated. Victorious po dapat tayo bilang mga Kristiyano. Amen. Kaya ano po ang ibig sabihin niyan? Alam niyo po, kung papasilin natin, si St. Paul din po, kumaharap din po sa labanan o doon po sa gera ng kanyang buhay. Spiritual po sa spiritual. In the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 10, ano sabi doon? Therefore I take pleasure in infirmities. Yun po, lahat ng dinanas niya nandoon, mga karamdaman, nandun po suffering in reproaches, in needs, pangangailangan, in persecution, in distresses, for Christ's sake. Pero aside from that, sinabi niya, for when I am weak, then I am strong. So doon po siya naging mahina dahil po sa labanan na yun, sa mga dinanas niya ng mga sufferings. Ibig sabihin, brothers and sisters, sa physical, nagkaroon din siya ng problema. No? Talagang nanghina siya, siguro almost talaga na-discourage si St. Paul. Pero brothers and sisters, sa spiritual ang pinangtapat ni St. Paul sa physical na problema niya, mga kapatid, na kinakaharap. Nakukuha natin? So nagkaroon siya ng problema sa physical, pero ang pinangtapat po ni St. Paul ay yung pong spiritual na bagay sa physical na problema niya. So this is against physical and spiritual. Okay. Ano ibig sabihin nun? We must, as a Christian, we must make much the spiritual things to every physical problems we have. Kaya nga po, spiritual ang labanan. Ang ipangtatapat natin sa lahat po ng physical na problema natin ay yung mga spiritual na bagay na galing sa Diyos. Bilang mga mananampalataya at bilang Kristiyano. Kaya sinabi ni St. Paul, sa physical, when I am weak, ako ay nanghina. No? Lalo na nga yung binigay na thorn in the flesh, mga kapatid, pinintulad ng Lord na bigay sa kanya ni Satan, di ba? Yung thorn in the flesh. When I am weak, nanghina siya, brothers and sisters. So this pertains
to our weak body in all things. Talagang mahina po yung ating katawan, mahina sa karamdaman, mahina po mga kapatid sa mga problema, nadi-discourage po, talaga nai-stress, brothers and sisters. Pero sinabi ni St. Paul, eto na yung spiritual na pinantapat niya. When I am weak, then I am strong. Bakit sinabi niyang I am strong? Yun na po yung sa Spirit ng Lord, no? It pertains to what? To the power of Christ that rests upon Him. Dahil nando naman po yung Espiritu ng Diyos, power ng Espiritu ng Diyos na tinanggap niya sa ating Panginoon, na siyang nandoon po nag-overcome at nandoon nagpapatagumpay sa Kanya para ma-overcome niya yung physical problem, yung kahinaan po sa Kanyang physical. Amen. Kaya sabi niya, mahina man ako sa laman, pero malakas ako sa Espiritu ng Diyos na buhay. Yon ang battle, spiritual battle. Kaya dito po makikita natin, ang katawan ng Lord ang apektado sa gera, brothers and sisters, sa laban natin against Satan, against the world, against our own flesh. Pero ang pinantapat po ng ating Lord ay spiritual pa rin. Yes. Kaya spiritual din po ang panlaban po natin. Kaya nga, di ba sinabi ng Lord, not my will, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Kaya tandaan po natin yung sinabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 6, verse 12, sa physical ba laban natin o sa spiritual? Ephesians 6:12, for we do not wrestle or we do not fight against flesh and blood. Hindi tayo lumalaban po sa tao. But against principalities, yan po yung mga demonyo, no? Against powers, against rulers, okay, of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. So ang kalaban po natin are those demon spirit, evil spirit, brothers and sisters. Spiritual po ang labanan natin. Huwag nating kakalimutan. As a soldier of God, nakukuha ba natin? Yes, kahit na doon mga kapatid, kahit na doon sumusuntok tayo sa tao o nakakasuntok tayo sa tao, nakikipaglaban tayo sa tao, no? At yung sakit, nagkaroon ka ng sakit dahil sa kapabayaan mo, spiritual pa rin po ang battle dyan. Spiritual po, hindi po basta sa laman yan o sa physical yan. Ang pinaka-bottom line po ng lahat ng yan, mga kapatid, ng problema natin ay sa spiritual battle po. Yes. Kasi alam niyo po ba, bakit tayo nagkakaroon ng pisikalan po sa ating kapwa? Inuudyo ka ng demonyo. Sige, sundukin mo. Sige, murahin mo. Sige, pingutin mo. Ganun po. May demonyong sumusulsul. Amen. Yes. Sa karamdaman din po, demonyo rin ang nagbibigay po ng karamdaman. Pinapahintulot ng Lord, pero ang demonyo po ang nagbibigay po ng karamdaman. May pagkakataon po ang demonyo. Kumisan, sa sariling kapabayaan din po natin. That's why, brothers and sisters, kung ang pinaka-bottom line ay spiritual battle pa rin, brothers and sisters, ito po ngayon ang weapon natin, 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal. So hindi raw po sa physical ang nandun po sandata natin. But mighty in God for pulling down strongholds. Meron tayong spiritual weapon na makapangyarihan na bigay ng Diyos na pwede raw po, mga kapatid, gumiba ng kuta ng demonyo. Ganong katindi yung weapon po natin. We have our spiritual weapons para hindi po tayo matalo. Kaya hindi po physical o carnal ang weapon o panlaban natin. Kasi nga, nasa spiritual battle po tayo. For example, kita nyo, David versus Goliath. Okay, alam natin to. 1 Samuel chapter 17 verse 45. Nagharap na po, di ba? Nagharap na po yung mga Pilisteo at saka po yung mga Israelita. Ngayon po, pumili lang sila, no? Tag-isang representative. Si Goliath sa Pilisteo, sabi niya, give me a man. Eto, lumabas si David po, on the side ng Israel, sila lang ang maglalaban. Okay, ano po sabi ni David? Then said to the Philistine,
You come to me with the sword. Ayan po, physical ha. Sige, Goliath, meron kang espada. Lalaban ka sa akin sa pamamagitan ng espada. Okay, with a spear, sibat, and with a javelin. So, dyan po, makikita natin, no? But I come to you in the name of the Lord of hosts. Physical ang nandun po. Sinabi ni David, nagagamitin sa labanan ni Goliath. Pero siya But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. So, kay David po mga kapatid, ang weapon niya is spiritual. Lalabanan kita sa pangalan ng Diyos ng Israel. Noon po mga kapatid, hindi pa masyado mga kapatid na nandoon talagang sikat ang pangalan ng Lord, Yahweh lang. Pero ngayon sikat na po at talagang kilala natin, Jesus Christ ang pangalan ng Diyos. Amen. Iyan ang panlaban natin ngayon. Yes, kaya dito po makikita natin, yes, si David mga kapatid, mayroon siyang hawak na sling o bato. Okay, may hawak siyang physical na sandata rin. Di ba yung tirador, yung sling, di ba? At yung bato na bala dito. Pero yung nasa mind niya, hindi siya lalaban sa physical. Ang laban niya, spiritual. Dahil sa kanyang isip, mga kapatid, hindi siya mananalo sa veteranong higanting Goliath na ito kung sa physical sa lalaban na. Kaya lalabanan kita sa spiritual sa pangalan ng hukbo ng Israel, ang Diyos ng Israel. Doon kita lalaban ng Goliath at sigurado matatalo kita. Yun ang nasa isip po ni David. Katandaan nyo, kahit gaano kalaki mga problema natin, mga Goliath, yung mga problema natin, Goliath na sakit, di ba? Cancer talaga, stage 5, stage 4, Goliath talaga. Di ba? Kailangan mo ng pera, Goliath din, 10 milyon, Goliath. May panlaban tayo dyan. Yan ang laki rin. In the name of the Lord Jesus Christ. Spiritual pa rin po ang labanan. Yes. Amen. Kaya ano nangyari kay David? Verse 46, tingnan natin. This day, the Lord will deliver you into my hand. O biro nyo, isang paslit na pastola, na hanggang tuhod lang siguro sa ni Goliath Pastola, hindi mandirigma to. Si Goliath, veteranong mandirigma. Pero kung magsalita, ibibigay ka sa akin ng Diyos ngayong Goliath, and I will strike you, titirahin kita, and take your head from you. Pupugutan kita ng ulo. And this day, I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth. Pati yung mga kasamahan mo, lahat ng mga katawan nila, kakainin ng mga ibon, ng mga hayop, no? That all the earth may know that there is God, there is God, there is God in Jesus Christ. To God be the glory. Pag lumabang ka ng spiritual, malalaman mo, may Diyos talaga sa church na to, sa Jesus Christ. To God be the glory. Buhay ang Diyos. Ilalabang ka ng Diyos. Ipapanalo ka ng Diyos. Yes, hindi lang sa Israel nila nalaman, kundi tayo rin po malalaman natin. Gusto ba natin? O lumabang ka. Labang ka sa spiritual. Makikita mo at mapapatunayan mo na may Diyos sa Jesus Christ. To God be the glory, church. Yes, mga kapatid, matagal na po yun. Hindi lang ngayon, matagal na. Yes. Okay, so, mga kapatid, dahil dyan ang Diyos po ang nandoon, kumilos kay David, at pinugutan ng ulo po si Goliath. Why? Lahat po ng gera po natin, lahat ng war natin, spiritual. May sakit ka, spiritual ang laban. Yes, amen. Kahit nandoon may gamot ka, may doktor, walang problema ron. Brothers and sisters, ginagamit po ng Diyos ang mga gamot at doktor. Amen. Pero ang pinaka-bottom line, ilagay mo pa rin sa spiritual.
Yes, why? Kasi nga, brothers and sisters, ito po tandaan nyo lagi, Lamentation chapter 3, verse 37 sa Tagalog, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Naniniwala ba tayo doon? Lahat po ng bagay na nangyayari sa ating buhay, maliit o malaki, may kapahintulutan. Wala rin pong bagay eh. Lahat ng bagay sa mundo, ayon sa kapahintulutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Kaya pag tayo po sa Espiritu lumalaban, diyan po makikita natin ang kalooban ng Diyos, at pag yun po ang nasunod, mananalo tayo sa ating espiritual na labanan. Amen. Yes. Kaya ibig sabihin nun, brothers and sisters, yung gamot, walang problema ron. Yung doktor, walang problema. No? Para magiging espiritual na labanan. Pag-pray mo yun. Pag-pray mo. No? Yung gamot na yun, mga kapatid, na nandun, basbasa ng Diyos para maging epektibo at nandun po mapabilis ang kagalingan mo sa karamdaman mo. Pag-pray mo. Yes. At doon, unatan mo ng kamay, brothers and sisters, no? At ipag-pray mo sa harapan ng ating Diyos. Pati yung mga doktor, kunin mo yung buong pangalan. Si Dr. Jose de la Cruz, Panginoon, paggabayan mo po, pag inoperahan mo ito, huwag magkamali, huwag mag-error. At mabigay ang tamang gamot, mabigay yung tamang reseta. Doon po nagiging spiritual na yung laban natin. Tama po ba? Yes. Lahat po. Walang bagay na hindi po mangyayari pag hindi pinahintulot ng Diyos. Pinahintulot ng Lord sa umagang ito, magsimba tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos, ito rin po sa kapahintulutan ni Yahweh. Why? Nakipaglaban tayo sa espiritual. Inuna natin ang Diyos. Umaten tayo sa gawain ng Diyos. Yes. Praise God. Praise God. Kaya dyan po, lagi pong espiritual ang labanan po natin. Galatians 5:16, sabi po ni Paul, okay, I said then, walk in the Spirit. Lumakad na tayo sa Espiritu ng Diyos, brothers and sisters. Amen. Yes, hindi na po sa laman o ayon sa world, mga kapatid, ayon sa kalooban natin, kundi walk in the Spirit of God. Walk in the will of God. Diyan na po tayo mamuhay. Diyan tayo lalakad po. Amen po. Lahat ng ating pong gagawing lakad ay spiritual na po. Kaya ba natin? Yes. Kaya, alam niyo po, pag ganyan po, lumalakad tayo sa Espiritu ng Lord at talagang nasa isip natin, spiritual battle. Di ba kanina, meron tayong 3 kalaban. Sino-sino yun? Yung may sungay. O, tinay katabi mo. Si Satan, di ba? Pangalawa, sino? Yung mundo. Pangatlo, sarili mo. 3, would you believe, mas matinding weapon, dahil gusto na Lord nasa spiritual battle tayo, mas maraming weapon na binigay tayo para po sa atin. Alam nyo kung ano yun? Una, the power in the name of the Lord Jesus Christ. Ayan, may power po yan. Pag ginamit natin sa rebuke, pag ginamit natin sa pagkakasat, may power yan. O, palakpakan naman natin yung power sa pangalan ng Lord. Bukod sa pangalan na yan, ano pa? The authority of the Word of Jesus Christ. May authority po ang salita ng ating Panginoon. Di ba? Pag sinabi natin, di ba? Mawala, yung problema natin, masolve mga kapatid, yung karamdaman, gumaling ayon sa salita ng Diyos, no? Dahil ikaw, Diyos, ang dakil na manggagamot. Mayroon pong power o authority yun. Ano pa? The power of the Holy Spirit. Kaya gusto na Lord, mabaptize tayo, mapuspos tayo ng Holy Spirit, no? Para mga kapatid, nandun yung power ng Holy Spirit na nandun po magmamanifest sa atin. Andun po yung miracle, no? Kaliwat kanan na miracle, healing, mga kapatid, supply. Andun po sa power ng Holy Spirit. Yung po ang nagbibigay buhay sa salita ng Diyos at naandun po sa lahat ng sinasampalatayanan natin. And lastly, pang-apat na to, sobra na, the blood of the Lord Jesus Christ. The power of the blood of the Lord Jesus Christ.
So, 4 po yung nasa atin. Kaya ibig sabihin, 4 yung panlaban natin, higit po mga kapatid, dun sa lalabanan natin, 3 lang. May 4 na panlaban o weapon tayo na binigay ng ating Panginoon. 4. Paano ubra yung 3 sa 4? Sino mananalo? 3 o 4? O yung 4. Kaya, dyan po, ano ikakatakot mo? Yes. Tanong mo yung katabi mo, bakit ka natatakot? Ba't namumulagat ka? Ano kinakatakot mo? Ba't namumutla ka? Kung 4 ang panlaban natin, wala po tayong talo. Siguradong panalo tayo. Yun ang totoo. Kaya po sa araw na ito, brothers and sisters, dapat po maging panalo tayo. Yes. May sakit ka, may problema sa pinansyal, ano man po ang problema natin, kailangan po manalo tayo sa araw na ito. Kailangan panalo tayong uuwi pagkatapos po ng service natin. Sino may gusto nun? Yes. Lahat tayo dapat panalo. Kasi 4, mga kapatid, yung sandata natin. Amen. 3 lang yung kalaban natin. O, tapatan mo na, tagi-tagi sa yun. O, may sobra ka pang isa, may reserva ka pa. Kaya pala sinabi ng Lord, di ba? If God, Romans, mga kapatid, chapter 13, di ba? If God is for us, kung ang Diyos ay kakampi natin, nasa panig tayo ng Diyos, who can be against us? Sino pa ang lalaban sa atin? Kapanalig mo lang ang Diyos, kakampi mo lang ang Diyos. Hindi mo pa ginagamit yung 4 na yun, panalo na raw tayo eh. Wala na raw lalaban sa atin eh. Upiro mo, di mo pa gagamitin yung 4 na sandata na yun, panalo ka na. What more, pag ginamit mo pa yun, sobra-sobra pa. So, wala pong dahilan para maging defeated tayo. Walang dahilan para matalo. Pero kung titingnan mo yung katabi mo, mukhang surrender na. Wala po dapat. Dapat po, sure winner tayo. O sige ganito, bigyan natin mga kapatid ng palugit. Palugit ang demonyo, si Satanas. Bigyan natin ng palugit. Sa 4 na yon, na sandata natin, 1 na lang ang gamitin natin. 1 na lang, palugit. 3 yung kalaban yon, 1 lang ang gagamitin natin. Would you believe kaya natin? Kaya po. Ano yung gagamitin natin? 1 na lamang po. Sapat-sapat po. More than enough para po matalo natin. Ano yon? No other than, yes, no other than, but in the name of the Lord Jesus Christ. Yan lang. 1 na lang. 1 na lang po ang gamitin natin. Palugit pa. Okay. Meron pa tayong partida. Okay. Naniniwala ako sa pangalan ng Lord, sapat-sapat na yan para nandun tayo po ay gumaling sa ating karamdaman i-bless ka ng Lord, manalo ka mga kapatid kay Satan, manalo ka sa world, manalo ka sa flesh, at manalo ka sa anumang laban o gera meron ka. Sapat-sapat na ang pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yes! Sino po naniniwala na meron po mga kapatid power sa pangalan ng ating Lord? Na mananalo ka mga kapatid pag nandong ginamit mo yung power na yan. Yes. At gagawin po natin ngayon. Gagawin natin ngayon. Alam ko ito, ginagawa natin ito nung nandun pa tayo sa auditorium eh. Alala nyo? Okay, kaya magpe-pray po tayo ngayon. No? Basta yung faith natin, ito na lang yung faith natin is in the name, in the power of the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Kaya ba natin gawin? Yes, kasi dito po, ang pinag-uusapan po nito ngayon, yung faith. It is your faith. Yan po ang nandoon na i-exercise natin ngayon. Kung nandoon po ang faith natin, in the name of the Lord Jesus Christ, all things are possible with God. All things will be possible for you. Nothing is impossible. Walang imposible sa pangalan ng ating Lord.
Amen. Kaya, brothers and sisters, you must win today. Kailangan manalo po tayo ngayon. Yes, no? Gawin po nating spiritual ang laban. Laban po, spiritual. Papasok po tayo sa spiritual realm at makikita mo kung paano ka manalo at bigyan ng panalo ng ating Diyos na buhay. Amen. Yes, okay. Kaya ganito. Sige, tumayo po tayong lahat ngayon. Tayo po tayo. May instruction na Lord. Kanya-kanya po tayo ng panalangin. Okay? Kahit short prayer lang, no? Short prayer. Kailangan maging bold tayo, brothers and sisters. Okay, yuko natin ating mga ulo, pikit natin ating mga mata, no? At magpe-pray tayo with boldness. Okay? Pag sinabing boldness, kung may sakit ka, i-cast out mo. In the name, o in Jesus' name. In Jesus' name, lumayas ka. Sakit ng leukemia, sakit ng cancer, sakit sa buto, sakit sa puso, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pwede rin Tagalog. Okay. Financial problem, meron ka, i-rebuke natin in Jesus' name. Ibig sabihin na i-rebuke, palalayasin natin. Lumayas ka sa aming buhay, sa aming pamilya. Yun po, no? Financial problem. O sa negosyo, o sa kabuhayan. Okay. Mawala ang bankruptcy at pumasok, at pumalit ang prosperity ng Lord in Jesus' name. Ayan po, imbitahan natin, no? Na pumasok po ang nandun provision ng Lord, ang supply ng Lord in Jesus' name pa rin. Okay. At kung nandun naman po, broken relationship, nagkasira po ng relasyon, magkapatid, sa magulang, magulang sa magulang, kamag-anak, kaibigan, kasama sa negosyo, sa trabaho, yan po, meron pong demonyo rin na nandun po kumikilos dyan, kaya i-cast out natin. Palalayasan natin, lumayas ka, demonyo ng galit, demonyo ng pagkasira ng relasyon. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Okay. Yes. Spiritual coldness, o minalalamig sa pananampalataya, no? Gusto mo na mag-backslide, so hindi po, i-cast out natin, i-rebuke natin, palayasin natin, sawayin natin sa pangalan ni Jesus. No? At nandun, hilingin natin, ang nandun po, revival sa Spirit ng Lord. Okay, kapuspusan ng Spirit ng Lord. So yan po, kahit short prayer lang, no? Habang nakataas ang ating mga kamay, okay, handa na ba tayo? Okay, sige, yuko natin ating mga ulo. Pikit natin ating mga mata. At the count of 3. 1. Lahat tayo magpe-pray. 2. 3. Okay, pray tayo. Pray tayo in Jesus' name. Sakit ng cancer, lumayas ka. Sige, pray ka. Mag-pray tayo. Maging bold tayo sa prayer. Yes. Sige, mamutawi sa bibig natin. I-cast out natin in Jesus' name. I-rebuke natin in Jesus' name. Sakit, financial problem. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng demonyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Yes, sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' name. Jesus' name. Lumayas ka, demonyo. Lumayas ka, sakit. Lumayas ka sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng kahirapan. Lumayas ka. Rebuke you. Cast you out. In Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Panghihina sa faith. Lumayas ka. Cast you out in Jesus' name. I rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name. Sige po. Pray with boldness. Nakikinig ang Diyos. Hallelujah. 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 Praise God. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Gamitin natin ang power sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just believe. Maniwala ka lang. Yes. Magiging panalo tayo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maniwala ka lang. There's power in the name of Jesus. Imposible sa pangalan ni Jesus. Lahat mangyayari
Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. For the answering God. Hallelujah. Glorify your name, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sige po, gamitin natin ang pangalan ng Lord. Kapangyarihan sa pangalan ng Lord. Lalaya ka. Magtatagumpay tayo. Mananalo ka sa lahat ng gawa ng demonyo. Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Maniwala ka lang. Just believe. Gamitin mo ang pangalan ng Lord. Praise God. Nothing is impossible. All things are possible. Yes, just believe. Just believe. Just believe. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord, praise God, glory to God. So let us believe, no? God never fails. Kaya napakasarap po that we are victorious dahil sabi ni Lord, hindi katumbas ng dinaranas natin ngayon. Ang inihanda niya para sa mga umiibig sa Kanya. So we are all victorious. Amen po? Amen. Para sa bisita, sa sandali pong ito, danyan ko po na tumayo, recognize po yung bagong attend sa gawain ng ating Panginoon. Meron po, praise God. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Dito po sa harapan, samahan po natin na congregation, tayo po tayong lahat. Praise the Lord, praise God. Para po sa bisita ng ating Panginoon, praise God, tayo po kayo doon. Harap po kayo. Ayan, dito. Glory to God. Yan. Hindi aksidente po na kayo ay napunta dito, kundi kalooban ng Diyos na kayo po ay maligtas. Dahil ang sabi po sa gospel ng ating Panginoon, Romans chapter 1 verse 16, the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. It is our firm foundation. So it is now your chance to be saved, no? From eternal damnation. Dahil regalo po ng Diyos ang kaligtasan. Ang gagawin lang po natin, sampalatayanan natin ang mabuting balita o gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sasampalatayanan ang gospel, makinig pong mabuti, ganun din po yung mga nakatune in po sa kanilang mga tahanan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Diyos. So it clearly states in the Bible that we are saved by grace through faith in our Lord Jesus Christ. Ang tanong, kanino at sino ang ating pananampalatayanan? Basahin po natin 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. And verse 2, sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. And verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Siya'y inilibing at ng ikatlong araw, siya'y nabuhay na magmuli ayon din sa kasulatan. So, mga kapatid, we need to believe in the death of our Lord Jesus Christ. We need to believe in the burial of our Lord Jesus Christ. And we need to believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang tanong, is believing in the gospel of our Lord Jesus Christ enough? Sapat na ba na sampalatayanan lang natin ang mabuting balita ng ating Panginoon? Basahin po natin 1 Peter chapter 4 verse 17. Ito po ang sinasabi. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos.
At kung sa atin pong lahat ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi susunod sa mabuting balita ng ating Panginoon? So nagmamadali po talaga ang Lord. Kailangan po talaga, bilis na po ng panahon. Kailangan po nating sundin yung gospel. Kailangan po nating sumunod. No? Kailangan nating i-apply yung gospel sa buhay po natin. Sa paanong paraan? Basahin po natin Acts chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So may step po na gagawin para po sa pagsunod dito po sa ating gospel, sa gospel ng Panginoon. Unang-una po is repentance or pagsisisi. Kailangan po nating pagsisihan ng tao sa puso ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay patawarin. Dahil sinabi po ng Panginoon, if we will confess our sins, He is faithful, He is just to forgive us and cleanse us of all our unrighteousness. Sinabi po niya yan sa 1 John chapter 9 verse 1. Pangalawa po, we need to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pangalawang step natin gagawin. We need to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil ang sabi po sa Romans chapter 6 verses 3 and 4, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? And verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ngayon ay magkaroon ng bagong buhay. And after we are being baptized in the name of our Lord Jesus Christ, we will now receive the gift of the Holy Spirit. Dito na natin mararanasan, no, yung transformative power ng banal na Espiritu, the power that will help us transform into a Christ-likeness. Mawawala na yung ating old nature, babaguhin na tayo ng power ng Holy Spirit. The same power that will help us overcome all the works of the devil, all the works of the flesh, and even the pride of life. It is the power of the Holy Spirit that will guide us in all truth. So in conclusion, there are three important things to remember in order for us to fulfill the gospel of our Lord Jesus Christ. Kapatid, we need to repent of all our sins. We need to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and we will receive the gift of the Holy Spirit, which is now the good news of salvation or the gospel of salvation of our Lord Jesus Christ. Praise God. Para po sa bisita ng ating Panginoon, pwede po kayong sumama sa mga manggagawa po para makumpleto po ang kapahayagan ng ating gospel. Wait po. Taas po muna natin ang ating kanang kamay at sumunod po kayo sa maigsing panalangin ng pagsisisi upang matupad po natin, no, yung kaparaanan ng mabuting balita. Yuko po natin ang ating ulo, dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Maraming salamat po Maraming salamat sa mabuting balita ng sa kaligtasan mabuting balita ng kaligtasan na aking napakinggan na aking napakinggan sa umagang ito. sa umagang ito. Ako po ay nagkasala. Ako po ay nagkasala. Patawarin po ninyo Patawarin po ninyo ang lahat ng aking nagawang kasalanan. ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Ako po ay nananampalataya Ako po ay nananampalataya na kayo po ay namatay sa krus ng na kayo Kalbaryo po ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. para sa aking mga kasalanan. Kayo po ay inilibing Kayo po ay inilibing. at ng ikatlong araw, At ng ikatlong araw. kayo po ay nabuhay na magmuli. Kayo po ay nabuhay na mag- Kahit sa oras na ito, Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, at tinatanggap ko Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Maraming salamat po Maraming salamat sa po regalo po ninyo sa regalo po na bagong buhay. na bagong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Sa Jesus, pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang aking dalangin. ito po ang aking dalangin. Praise God. Congratulations sa bisita po ng Panginoon. Pwede po kayong sumunod sa mga workers po. Ganun din po sa mga nakatune in online. Pwede po kayong tumawag. Dito po makikita niyo yung number para mabigyan din po kayo ng kompletong instruction about the gospel of our Lord Jesus Christ. God bless everyone. To God be all the glory. In the name of Jesus, mga kapatid, we will live and not die. We will be a winner, mga kapatid. Sabihin nga po natin sa katabi po natin, panalo tayo. Ayan.
Yan, praise God. Panalo po tayo dahil po sa ating pong Panginoon. At sa oras po ito, tayo po dadako po sa ating pong pagbibigay. Umasa po tayo in the book of Psalms, chapter 84, verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He uphold from those who walk uprightly. Praise God. Sabi nga po sa salita po ng ating pong Diyos, mabuti po ang ating pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Mabuti ba ang Diyos? Amen. Ang sabi nga po, hindi po siya magkakait ng pagpapala, mga kapatid, doon po sa mga sumusunod at gumagawa po sa kanya pong mga salita, mga kapatid. Kaya nga po, ang gagawin po natin ngayon, mga kapatid, tayo po ay magbibigay ng tapat ng ating pong ikapo at alay po sa ating pong Lord. Ang sabi nga po, hindi po niya ipagkakait yung pagpapala po niya sa bawat isa po sa atin dahil gumawa po tayo at sumunod po tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya po sa oras na ito, tayo pong lahat ay magbigay ng tapat na ating pong ikapo at alay sa Diyos. For online giving, please refer to the ways and means to give on our ABB. Maraming salamat po sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na patuloy po na sumusuporta sa lahat po ng ating pong mga gawain. At sa oras po ito tayo pinadako po sa ating pong second offering for the continuous construction of our church center. Ayan po, patuloy po tayo na magbigay. And next Sunday po, muli po tayo magkita-kita po sa gawain po ng ating pong Panginoon. At syempre po, magdala po tayo ng mga bisita po sa gawain po ng ating pong Diyos. Ang ating pong GBS ay every Wednesday po yan, 6 p.m. dito po sa ating pong church center. At gayon din po ang ating pong Dawn Watch every Thursday naman po, every Saturday po, ang ating pong Dawn Watch, 5 o'clock po yan ng umaga. Magpadala po tayo ng mga messages po natin sa ating pong messenger account or yung ating pong mga prayer requests para po maisama po sa ating pong mga panalangin. At gayon din po mga kapatid, every Thursday is our workers meeting po dito po sa Muñoz. Alas 8 po ng gabi, mga kapatid, bayasum po ito. Attendance is highly encouraged. At gayon din po mga kapatid, isama po natin sa prayer po ang gaganapin pong anniversary po ng Kabanatuan Extension Church, mga kapatid. Sa Sabado na po ito, mga kapatid, entitled Power of Choice. Sa MGL Resort po, Mampulog, Barangay Vitas, Cabanatuan City. 9 o'clock po ang start. Kung meron po kayong mga kaibigan, mga kapamilya po natin, at kung ano pa man, yung mga relatives po natin, mga kapatid, pwede po natin silang i-invite po dito. Libre po ito, mga kapatid, para po, andyan po, makarinig din po sila ng Gospel of Salvation. At para po makasama rin po sila sa ating pong church anniversary. And also, our main church online service naman po, every Sunday po, 10 o'clock po yan sa YouTube po, mga kapatid. At ganyan din po yung ating pong Servants Force Devotion. Every Tuesday, 7:30 on exclusive link. My God Connection every Mondays and Fridays. And General Bible Study online, every Thursday po yan at 7 p.m. At also po, yung ating pong online service naman po dito po sa Muñoz, mga kapatid, ay 5 o'clock po yan ng hapon. Okay po, sige po, tumayo po tayong lahat. At tayo po ay manalangin. Magpasalamat po tayo at magpabasbas sa ating pong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po nagpupurit. Nagpapasalamat, Lord, sa katagumpayan ng aming pong gawain sa umaga pong ito. Maraming salamat din po, Lord, sa inyo pong mga salita, Panginoon. At tunay nga po, Lord, muli, pinagtibay mo, Panginoon, ng aming pong pananampalataya. Binigyan mo ng kapag-asahan, Lord, ang aming pong mga pananampalataya. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Nandun po, Lord, taus-puso rin po kaming manampalataya po sa iyo, Panginoon. Andun po, ibigay po namin, Lord, ang total faith po namin, Panginoon, sa iyo, Lord. Alam po namin, Lord, na kikilos ka, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Iunat mo ang iyong po mga kamay sa lahat po na aming po mga pangangailangan.
maging sa kagalingan man po ito, Panginoon. Alam po namin, Lord, nakikilos at patuloy mong aabutin, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Lord God. Dahil nandun po yung pananampalataya po namin at paniniwala po namin sa iyo. Maraming salamat din po sa aming pong mahal na Pastor Bong na siyang ginamit at pahayag ng inyo pong dakilang salita. Ikaw din po, Lord, ang patuloy bigay po sa Kanya ng iba yung kalakasang pisikal at gamitin mo po siyang muli mightily and effectively, Panginoon, sa lahat po ng inyo pong gawain. For our second offering, Lord, tinataas po namin sa ito, Lord, pagkasya-kasyain mo at ganito po, pagpalain mo rin po lahat, Panginoon, ng inyo pong mga anak at sa aming pag-iwahiwalay, ikaw, Panginoon, ang siya manguna po sa amin, mag-ingat, proteksyon at patuloy bigay po sa amin ng kaligtasan at igawad mo ang bendition mo sa bawat isa po sa amin, pagpapalang pisikal, material, financial, emotional at spiritual. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. May the peace of God be with us always. God bless us all. And see you again next Sunday in our worship service. And to God be the glory.